Ang makasaysayang pagnanakaw sa Pilipinas ay nagkamit pa ng Guinness Book of World Record para sa Greatest Robbery of a Government sa ilalim ng pangalan ni na dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at Imelda Marcos. Isipin mo, habang ang bansa ay naghihirap noong panahon ng martial law, tinatayang 5 hanggang 10 bilyong dolyar ang unti-unting hinigop mula sa kaban ng bayan. Disclaimer, lahat ng impormasyong ito ay nakabase sa aking malalim na pananaliksik mula sa mga opisyal na dokumento ng Korte Suprema at mga napatunayang kaso sa kasaysayan. Hindi ito intensyonal na paninira, lalo na sa kasalukuyang Pangulo. Ginagawa natin ito para sa edukasyon at katotohanan, kaya hindi ito basta chismis o fake news. Pero ang mas malaking tanong, paano nila nagawang itago ang ganito kalaking pera nang hindi napapansin ng mga ordinaryong Pilipino? At paano ito nakalabas ng bansa? Dito napapasok ang utak ng operasyon. Noong 1968, bago pa man ideklara ang martial law, may isang opisyal ng Credit Suisse ang palihim na lumipad patungong Malacanang. Doon, pumirma ang mag-asawang Marcos sa mga dokumento ng bangko gamit ang mga pekeng pangalan o pseudonyms. Si Ferdinand ay naging si William Saunders at si Imelda naman ay naging si Jane Ryan. Sa pamamagitan ng mga huwad na pangalang ito, nagbukas sila ng mga sikretong Swiss bank accounts. Ang perang galing sa mga kickback sa infrastruktura, foreign loans ng Pilipinas, at monopolyo sa niyog at asukal ay hindi dinala sa iisang supot. Inikot ito sa mga pekeng korporasyon o shell companies at mga foundation sa Switzerland, Panama at Liechtenstein na may napakahigpit na batas sa secrecy. Hindi pwedeng diretso sa bulsa nila ang pera, kaya gumamit sila ng mga tinatawag na cronies, mga malalapit na kaibigan at kasosyo sa negosyo. Ang mga kumpanya ng mga crony na ito ang nagsilbing washing machine. Ang prosesong ito ay tinatawag na money laundering. Ang iligal na pera mula sa Pilipinas ay ipinapasok sa mga legal na negosyo at kapag malinis na, ginagamit na ito para bumili ng mga dambuhalang ari-arian sa labas ng bansa. Ayon sa mga nakuhang talaan, kabilang sa mga binili ng pamilya Marcos ay ang mga mamahaling gusali sa New York City tulad ng Crown Building at Herald Center. Dagdag mo pa rito ang mga orihinal na painting ng mga sikat na pintor tulad ni Picasso at Michelangelo at mga dambuhalang koleksyon ng mamahaling alahas. Pero bilog ang mundo. Noong Pebrero 1986, sumiklab ang EDSA People Power Revolution. Sa takot na kuyugin ng taumbayan, napilitang tumakas ang pamilya Marcos gamit ang mga eroplanong militar ng US Air Force patungong Honolulu, Hawaii. At dito nabuking ang pisikal na ebidensya. Ayon sa opisyal na inventaryo ng US Customs Service, nagdala sila ng higit 300 hanggang 400 maleta at kahon. Ang laman? Higit 7.7 milyong dolyar na purong cash, milyon-milyong pisong bagong imprentang perang Pilipino, 24 na gintong bar o gold bricks, at mga sertipiko ng deposito sa bangko na nagkakahalaga ng daan-daang milyong dolyar. Ang pinakamatindi pa rito, batay sa ulat ng mga Amerikanong autoridad, may mga mamahaling alahas, korona at tiara na isiniksik pa sa loob ng mga diaper bag ng mga bata para lang hindi masabat. Ang mga dokumentong nakuha ng US Customs sa Hawaii at ang mga naiwang papel sa Malacanang ang naging susi ng gobyerno. Itinatag ang PCGG o Presidential Commission on Good Government para habulin ang yaman. Hanggang ngayon higit 170 bilyong piso na ang matagumpay na nabawi ng Pilipinas mula sa mga Marcos at kanilang mga crony. Pera na ibinalik sa mga pampublikong proyekto tulad ng reforma sa lupa para sa mga magsasaka. Kahit piliting burahin o i-edit sa internet ang record ng Guinness, ang mga pinal na desisyon ng Korte Suprema at ang bilyong-bilyong pisong na ibalik na sa kaban ng bayan ang buhay na patunay, ang pagnanakaw na ito ay isang permanenteng marka sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa kasamaang palad, noong Hunyo 2, 2026, ibinasura ng Sandiganbayan ang natitirang forfeiture case laban kina dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., dating First Lady Imelda Marcos,
at iba pang respondent matapos ipabatid ng PCGG na wala na itong karagdagang ebidensyang ihaharap sa kaso. Para sa maraming Pilipino na umaasang mababawi pa ang iba pang mga ari-ariang matagal nang pinaghihinalaang nawala sa kaban ng bayan, isa itong nakapanghihinayang na kabanata. Marami ang naniniwalang maaaring hindi na tuluyang mabawi ang natitira pang mga yaman na matagal nang naging bahagi ng usaping ito. Gayunpaman, ang kasaysayan ay hindi lamang nasusukat sa mga kasong naipanalo o natalo. Nananatili ang mga dokumento, mga desisyon ng korte, at ang mga aral na iniwan ng panahong ito. Ang mga ito ang magsisilbing paalala sa mga susunod na henerasyon kung gaano kahalaga ang pananagutan, transparency, at pangangalaga sa pondo ng bayan. At marahil, ang pinakamalaking tanong na maiiwan ay hindi na kung gaano kalaki ang halagang nawala, kundi kung ano pa sana ang naitulong nito sa milyon-milyong Pilipino kung nanatili itong nagsisilbi sa sambayanan. Kaya ikaw, matapos mong marinig ang mga napatunayang katotohanan ito, ano ang masasabi mo sa diskarteng ginamit nila?